Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Subali kakarating lang po ng pyesa. Ito po yung Smash 150 na ayaw makambyo. Subali nagpalit po tayo ng bearing dito sa may shifting drum natin. So ngayon mga bro, ituturo ko naman sa inyo. Diba sabi ko sa inyo, meron kasi nag-request paano daw ibalik yung panggilid ng Smash 115. Kaya ngayong araw, gabi na mga bro pagabi na eh. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano ibalik yung panggilid ng Smash 115. At syempre, bago po natin umpisahan, kung mahilig po kayo sa mga ganitong video, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated kapag mayroon tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So, tara! Bago natin buuin mga bro, ito pala yung pinalitan natin, ayun. So yung iyan, tinanggal natin yung spring lahat, ito kinalas natin lahat. So ngayon naman, ibabalik na natin yung mga pinagtatanggal natin dito. So paano babalik yan mga bro? So basic lang mga bro. Ganito sundan nyo lang. So dito, mayroong washer. Ayan, kumuna tayong basahan. Wala kasi mga basahan. Ayan, basahan. Dito, mayroon ditong washer, malaki po to. Okay, baka magkabaliktad kayo yun sa clutch mailagay nyo. So, dito yung nakalagay. Okay? Tapos, dito naman mga bro, mayroong bushing dito. Ayan o. Ayan. Baka magtanong kayo, okay lang po magkabaliktad. Okay lang po ito magkabaliktad. Ayan o. Wala namang problema yan kung sakaling baliktad ang kabit nyo. Ayan. Huwag nyo wawalain ito mga bro. Hindi pwedeng walang ganito. Ayan. Ganyan po yan o. Parehas lang naman kasi ito. Parehas lang naman yan, kaya kung magkabaliktad, okay lang. Sa kalikod nito, walang washer mga bro. Okay? Tapos, dito, ayan, mention na kayo mga bro, na talagang maitim na eh. Maitim na yung mga pyesa. Dito, ang pasok nito ay hindi nakaganito. So, dapat nyan ay, tama, nakaganito ang pasok nito. Ayan. Kasi, dito yung mga bulitas natin Ayan. So ito naman, ang tamang lagay nito ay, kita nyo to medyo nakaumbok. Dito walang umbok. So ang tamang lagay nito ay nakaganito. Nakaharap dito yung medyo medyo nakaumbok ng konti, nakaharap sa labas. Ilagay natin. Tapos yung paglalagyan nito mga bro, merong guide dyan. Bawa pag nilagay natin to ganito. Ayan Hindi yan pwedeng basta nakaganito na lang. Kailangan nakaganito po yan Ayan. Diba? So, mayroon siyang guide yung lagayan natin. Tapos, ito naman, pasensya na kayo mga bro, medyo maingay Nasa kalsada kasi tayo, kaya medyo maingay ang butso dito. Ito naman, ayan, ang tamang lagay. Ito, yung hiwa na to, nakalagay dito yan. Ayan, may lagayan talaga siya. Parang ganito. Ayan. Okay? Tapos, yung bulitas niya, ayan magkakasama sila. Kumbaga, may guide sila. Okay, so ganun lang mga bro. Tapos, dito mga bro, baka malito kayo, mayroong washer dito. Ayan. Meron ditong washer na maliit. Dito nakakabit yan sa ilalim. Sa toaster natin. Tapos, yung spring. Ayan. Ito yung spring, tapos ito yung kasama niya pa. Nakaganito po yan. Kahit naman magkabaliktad yung spring. Pero ito, hindi pwedeng baliktad. Dapat nakaganito siya. Parang ganito. Salpak. Ayan. Ganyan po yan, Ganyan ang setup niya. So, sa clutch, mga bro, patay, walang bushing. Patay tayo nito. Nawawala yung bushing natin. Dapat mayroon to eh. Alog-alog to. Ayun mayroon pa dapat dito yan mga bro, bushing Problema, nawawala. Wala dito. Ayun. So mga bro. Yan. So mayroong bushing pa. Dito yung nakalagay. Sa may clutch. Yan. Okay lang din naman magkabaliktad yun mga bro. Kita nyo ba? Yan. Yan. Layo-layo natin.
Tayo natin ang camera para makita nyo. Yan. Tapos dito, sa loob nito mga bro, mayroon po itong washer dito. Tanggalin natin. Tanggalin muna natin ha. Yan mga bro, so nakalas na natin yung clutch. Ito po yung washer na sinasabi ko sa inyo. So kamukha niya yung washer dun sa likod. Okay? So ilagay nyo lang dito yan sa ibabaw ng housing. Tapos labit natin itong mga lining. So hindi na natin mga bro kinalas yung mga lining. Ano kasi wala naman tama. Yan. Okay? Siguraduhin yung mga bro na yung washer hindi mahuhulog, no? Tapos yung bell natin or yung primary clutch, salpak nyo lang, ganun, no? So, tapos, ayan, sasalpak na natin ito mga bro. Kailangan yung washer, dapat hindi siya mahulog. Problema lang nito is yung pagpapasok. Medyo, pinakadabis dito mga bro gawin. Ikambyo nyo, primera nyo. Ayan. Tayo, ay pumasok. Ayan. Ay, pumasok ka. Yeah. Patay, natanggal na nga ni. Huwag ka mahuhulog. Tanggalin muna natin mga bro. Bulilyaso. Bulilyaso. Kailangan, ay nahulog pa yung mga mga bulita. Sira pa naman ibalik nito. Yan mga bro. So ulitin natin balikin na las ko muna, binuo ko muna to. Ayan, kasi natanggal yan. So meron din tayong hiwalay na tutorial kung paano ibalik yung mga spring na yan. Haba kasi yung video natin. So bali, tinanggal ko muna yung nandito sa ilalim kasi sumasayad yung dapat pala mahuhuli to. Okay, dapat mahuhuli tong ikabit yung sa ilalim bago yung clutch kasi tumatama yung clutch housing kaya hindi talaga papasok. Kinalas pa natin, hindi naman pala nahulog. Pero mabuti na sigurado. Ulitin ang proseso. Pasok. Yan. Yun lang mo. Pasok din yan. Yun. Kita nyo? So para makapasok yan, kailangan sagad to dito. Yeah, kailangan sagad dyan ha. Oh, tapos na yan, bro. So dito nga bro, meron dalawang dito magkamukha, dito. May washer dito, magkamukha to. Itong dalawang malaki, magkamukha. Itong dalawang maliit, magkamukha. Kaya okay lang ito magkabaligtad. Pero malaki muna, tapos maliit. Tapos yung bolt na 19mm. Dito mga bro. Okay. Dito. Ito naman, ang pasok nito ay pag ganito. Hindi siya pag ganito. Okay, dapat pag ganun pala, pag ganun. Paano ba? Ganito. Ganito dapat yan mga bro. Ayan o. Yan. Kasi mayroon guide din dito. Kailangan tumama rin to. Ito yung malaking washer, mauna muna. And then yung maliit na washer. Ganun dapat ang setting. Tapos siyempre yung ito mga bro, dalawang nut parehas din to, parehas din siya. Lagay natin dito yung isang 19. Yan. Tapos dito sa kabila lipat natin. Tensya na kayo mga bro, gabi na. So meron lang kasing nag-request nito. Kung alam nyo na tong ganitong video mga bro, wag nyo na panoorin para lang to dun sa mga nag-aaral. Ang gumagawa tayo ng tutorial. Pag alam nyo na, skip nyo na lang. Ganun lang yan. Okay? Tapos ibit natin. Yan. Siyempre, gamit tayo ng impact dito. Yan. Baka magtanong kayo, anong size nung anong size nung bolt? Ano yan? 19. Yan. Gamit tayo ng impact. Mahina. Yun. Mga ganun tunugan. Yan. Okay na yan. Tapos, saka natin to ikabit. Huwag nyo kakalimutan to. Yun na. Tapos, titinan nyo sa ilalim mga bro kung tumama ba yung Kasi baka natanggal. Problema.
Ayan, okay naman siya. Okay naman. So, gamit natin yung washer muna. Washer, spring, at saka itong isa. Ayan. Okay na yan, mga bro. Tapos, meron pala tayong tuser. Ayan. Dito naman to sa may clutch nakakabit. Ganyan o. Dito yan sa may clutch. Ayan. Ganyan. Okay. So, buo na yan mga bro. Ganyan lang po yung laman ng Smash. Pagkatapos niya, yung crankcase na lang. So, lilinisan muna natin to. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano natin ibabalik yung crankcase. Pero ganyan lang po yung setting ng panggilid ng Smash 115. Alright, so dun sa mga naka-Smash, sana nakatulong po ito sa inyo. At dun sa mga nag-aaral ng pagmemekaniko. So, kung nakatulong ito sa inyo mga bro, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Yun po yung magiging tulong nyo sa akin para dumami pa tayo at marami pa tayong matulungan. So hanggang dito lang. Magandang araw po sa inyong lahat at ride safe po palagi.